Alright mga kapatid, patapos na ang military base na nga ba to ng ating mga sundalo ng AFP dito sa West Philippine Sea. Ito sabi sa balita, ilan pang pasilidad ng AFP sa Pag-asa Island patapos na ang construction mga tol. Yan ang ating panonoorin mga kapatid. At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video ganito. Partikular mga kapatid ang pinag-uusapan ay tungkol sa ating mga soberanya. No? At isa pa sa mga balitang panonoorin natin ngayon ito, yung pagsasagawa ng Island Seashore Simulation mga kapatid, no, na habang isinasagawa natin matindi ang panonood sa atin ng China. Pinapanood tayo mga tol, no, ang ating mga sundalo. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Patapos ng ilang pasilidad ng militar sa Pag-asa Island sa kabila ng pag-aaligi doon ng mga barko ng China. Minamasdan nila anong ginagawa nitong Pilipinas, no? Giniit ng pamahalaan na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa resolusyon ng issue sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pinalalakas pa ang military capability sa Pag-asa Island kung saan may tinatayo ritong hangar na gagamitin para sa iba't ibang asset ng Armed Forces of the Philippines. Yan no, yan yung mga kumbaga parking lot, no, parking area ng mga eroplano. Lalo na ito pinapakitang eroplano rito. Mayroon ding control tower para sa air operations sa isla at magsisilbing opisina ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. So parang na talaga, no, military base na. Sabi ng AFP Western Command, patapos na ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad na kasama sa AFP Modernization Program. Good job. It is already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Ilan lamang ito sa mga proyekto sa Pag-asa Island na nagpapatuloy sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa bisinidad. Biruin mo, nakapalibot lang sa kanila, oh. No, minamasdan lang yung mga yan eh. Pero alam nyo, no, eto Pag-asa Island mga tol, sana madagdagan pa, no, bukod dito sa Pag-asa Island, magkaroon din ng iba pang mga lugar o kahit ma-reclaim na mismo, no, ng Pilipinas, lalo na dito sa mga halimbawa Scarborough. Pero kontrolado na ng China yan eh. Pero sana dumating ang panahon na mabawi ulit natin yan. Pero dito sa may Ayungin Shoal, 'di ba, sa Escoda Shoal, We have to deliver the necessary services and supplies for the completion of all our projects here in KIG. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied islands natin. yun. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied island natin. Sa The Manila Dialogue on the South China Sea naman, iginiit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagsusulong ng diplomasya at mapayapang resolusyon. Sa mensahe rin ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong makikipagtulungan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa pagpapairal ng rule of law. Alam niyo mga tol, na ako hindi ako pro-Marcos, hindi ako anti-Marcos, basta pro-Filipino ko. 2028 mga tol, mapapalitan na si BBM o si PBBM ng ibang presidente. Sana kung ano yung effort na ginagawa ngayon ng gobyerno, ng mga sundalo mga tol, para mapasakamay talaga natin ng tuluyan, malaya yung West Philippine Sea. Sana ipagpatuloy yan ng susunod na presidente, kahit na sino pa mga tol, 'di ba? Kasi ang problema dahil nga sa iba-ibang policy o polisiya ng nakaupo, nagiging atras-abante yung sulong natin mga tol. Diba? Nagiging atras-abante yan. Ito yung proyekto. Pag napalitan yung Pangulo, iba na naman yung proyekto. Ayaw ipagpatuloy. Lalo na kung kaaway, mga tol, magkalaban. Diba? Iisipin niya, may kay-credit lang yan sa dating Pangulo. Di wag ko nang ituloy yan. Diba? Yun ang problema dito sa Pilipinas. Kaya wala tayong pag-unlad. Isa pa, diba? Kahit na sino ang iupo na presidente mga tol, hindi Diyos yan para makita niya lahat ng sangay ng gobyerno. Sana no sa atin ding mga Pilipino mga tol,
yung mga mapapaupo pa sana, partikular sa humahawak ng pera ng bayan, mga tol, sana yung ano, no, kung ano yung nakikita nyong hindi maganda record, kung ano yung lagi nyong nababalitaan may mga issue pagdating sa mga ganyan, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon pa para maupo pa ulit dyan. Di ba? Mauubos ang pera ng bayan, mga tol. Gaganda ng mga bag, ang gaganda ng mga relo, gaganda na ng mga sasakyan. My goodness. Pero ito, mahalaga, sana maituloy ng mga susunod pang administrasyon itong mga ganitong proyekto para din naman sa ating bansa yan. Philippines will continue to work with ASEAN member states and China towards the early conclusion of an effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Along with this, we will continue to publicly stand on the foundation of international law, UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Panawagan naman ni National Security Advisor Eduardo Año na magkaisa ang bawat Pilipino sa pagsusulong ng ating karapatan. Yon. O, putulin muna natin saglit ha. Isa yan mga kapatid sa nawawala eh. Isa yan sa nawawala. Kapag ang bawat Pilipino is nakatingin, hindi na sa bansa, kundi sa kung sino yung iniidolo nila o sinusuportahan nilang politiko, mga tol. Yung iba siguro bayad. Yung iba naman talagang nadadala lang ng hype, ganun. Pero lagi nyo titignan, mga tol, kapag ang isang sangay ng gobyerno, politiko, mga tol, may ginagawa na para naman sa ikabubuti ng ating bansa, kahit na hindi mo gusto yon o kahit na hindi siya ang binoto mo sa madaling salita, pero kung makikita mo namang nakakatulong naman yan sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Suportahan pa rin natin sana, 'di ba? Ang problema kasi, mga tol, wala tayong pagkakaisa, 'di ba? Dahil nga sa nangyayari ngayon na naglalabanan, ibang kulay, iba-ibang apelyido, mga tol, nakakalimutan yung totoong issue ng bansa, mga tol. Tapos yung mga lumang issue, yun ang ibinabalik. O kung may mga bagong issue, puro kasiraan ang nakikita, mga tol. Hindi na nakikita yung mabuti. Do wala naman talagang perpektong nakaupo. Walang perpektong naging presidente. Diba? Do may magaling, may mas magaling, pero walang perpekto. Lahat yan may kasiraan. Pero ang minsan nakikita talaga, ang naha-highlight, yung laging kasiraan, yung kahinaan eh. Minsan nga kahit na hindi nakasalanan nung nasa taas dahil kasalanan ng mga nasa ibaba, talagang kurakot, mga tol, damay-damay na yan, syempre. Pinapabayaan, yun ang problema, pinapabayaan ng nasa taas Ang dami nang reklamong nakikita, pinapabayaan pa rin niya, di talaga madadamay siya, di ba? Tuwang na mga hakbang ng pamahalaan. We face a choice, either uphold a world governed by rule of law or risk a return to a world governed by power alone. But for us peace-loving nations, the South China Sea should not be an arena of conflict, but it must be a sea that springs cooperation and prosperity without sacrificing our sovereignty, sovereign rights, territorial integrity, and jurisdiction. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng mga mambabatas sa pagpapalakas ng militar at Coast Guard. Dito ngayon na may pinakamaraming issue ngayon, mga tol, sa panahon na to. Dito sa administrasyong to, mga tol, dito, particular sa administrasyong to, may pinakamaraming issues. Talaga nakikita ako sa mga social media. Ayoko magbanggit ng kahit na sino mong pangalan. Bahala na kayo kung sino yung nakikita nyo sa hindi. Pero ang pinakamaraming issue talaga ngayon dito. Dito, sa Kongreso, mga tol. No? So, may mga issue rin naman sa Senado, pero mas marami dito, mga tol. Para protektahan ang seguridad ng bansa. Patrick Des. Alright, mga tol, ituloy natin. No? Dito naman sa report sa UNTV. Kanina sa PTV Philippines yun. Dito naman sa UNTV, no, island seizure simulation, mga kapatid, isinagawa ng AFP sa Kota Island sa West Philippine Sea. Etong Kota Island parang kontrolado rin ng Pilipinas to So nagsagawa tayo ng simulation na, for example, ay sinakop o inatake itong island na to at paano mababawi ng ating mga kasundaluhan. No? Panoorin natin to, mga kapatid.
Nagsagawa ng isang island seizure simulation ang Armed Forces of the Philippines sa Kota Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Armed Forces Joint Exercise Dagit Pa. Ipinakita sa naturang drill ang pagdating ng BRP Ramon Alcaraz para i-reclaim ang isla kasama ang rigid hull inflatable boats kung saan lula naman ang mga participating personnel. Kasama rin ang Philippine Air Force na nagdala naman ng logistical support sa mga tropang nagbabantay sa Kota Island. Binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. na palalakasin ng naturang pagsasanay ang kapasidad ng mga sundalo. Okay, basahin natin saglit. This exercise marks a significant step in strengthening our national defense capabilities and ensuring that we are prepared to defend our sovereignty. No, para matiyak o para ipakita na para masigurado na handa tayo mga tol na depensahan ng ating soberanya and sovereign rights, sabing ganon. Today, our forces demonstrate the unwavering commitment to protecting the West Philippine Sea and our nation's future. Yan ang sabi ni General Romeo S. Bronner. Hindi natin mga tol minamaliit yung kanilang sakripisyo. Hindi natin minamaliit yung kanilang mga ginagawa. But then again, sana maipakita nila sa taong bayan, sa mga Pilipino, mga tol, na itong mga ine-ensayo nila is magamit talaga, na hindi kailangan mangyari talaga yung totoong gera, mga tol. Dito pa lang sa nangyayari ngayong pangaharas ng China, mga tol. Doon pa lang maipakita nila yung commitment nila, yung capabilities nila na maprotektahan yung ating mga soberanya. Kasi etong pinapractice nila, halimbawa eto, kung sakali daw atakihin at kung sakali daw sakupin yung mga island, paano nila mababawi. Ito daw pagpapakita na handa daw sila mga tol, na protektahan ng ating soberanya. Diba? Siyempre magtatagumpay sila rito kasi simulation to Diba? Pero hindi natin alam mga tol pagdating sa actual at ayaw na nating masaksihan yon pagdating sa actual. Dito lang muna tayo mga tol sa mga nangyayari. Yung mga regular na nangyayari, mga pangaharas ng China sa ating mga barko, sa mga mangingisda, 'di ba? Pangwa-water cannon sa atin. Kapag doon pa lang mga tol, hindi nila maipakita yung kanilang presensya, yung kanilang angas, mga tol, paano pa tayo maniniwala sa mga sa mga simulation nila, 'di ba? Yun ang problema. Hindi natin sa dinadownplay yung ginagawa nila mga tol. Saludo tayo sa ating mga kasundaluhan. Pero kasi sa maraming pagkakataon mga tol na nasaksihan natin kung paano lang tayo binubulas ng China, hindi natin tuloy matiyak kung kaya ba talaga tayong ipagtanggol niyan pagdating sa ganyang mga usapin, di ba? Na ipagtanggol ang West Philippine Sea at ang kinabukasan ng bansa. Alright mga tol, bilang isang Pilipino, ikaw, ano ang masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba. No? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.